Brother Radley. Sa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Lahat po ng blessed, sumigaw ng praise the Lord. Amen. We're blessed not because we are good, we are blessed because Jesus is good sa ating mga buhay. Amen. Nasa pag-aaral po tayo at last na lang topic po ito about overcoming evil in the last days. There are so many evil in these last days. However, may mga ilan lang po tayong pinag-aralan. And kahit ito lang po yung mga pinag-aralan po natin, alam po natin na hindi tayo pwedeng malilang ng diablo kung tayo po ay nagbabasa, nangahawakan sa salita ng Diyos. So our first topic was overcoming po yung false doctrine, mga maling katuruan na hindi po ayon sa Biblia o kumukuha man sa Biblia pero tinutwist po nila. And this is very important. Kailangan po, tama po yung doktrina po natin. This is our backbone sa ating faith na hindi po tayo hindi tayo bibigay, hindi tayo malilinlang ng kamunduhan. And yung pong second topic po natin is to overcome worldly cultures. Napakarami po mga kultura, kaugalian po ngayon. At nakita po natin palala ng palala ang mundo po natin ngayon. Kung paano pong ang mga kabataan, kahit po nasa katandaan na po, ang kasamaan po ay masyado pong talamak po ngayon. At last week po, natalakay po natin ang about we need to overcome complacency. Ang katamaran, lalo na po sa ating spiritual na buhay. Kasi po, alam niyo po, kapag tamad ka sa physical, no, most likely, tamad ka sa spiritual. Kasi po, it is impossible na mainit ka sa Panginoon sa spiritual life mo, tapos tamad ka sa bahay, tamad ka sa trabaho, tamad ka sa ministry. It is impossible. No, hindi pa sipag naman ako sa spiritual, pero hindi lahat po, kapag maayos po ang relasyon mo sa Diyos, magiging maayos po ang lahat. Kaya nga po, bantayan po natin. However, kahit sa napag-aralan po natin, kahit gaano po tayo kasipag sa ministry at hindi tayo nakikiayon sa mundong ito, kung wala naman pong pag-ibig, we are nothing and we can gain nothing. 1 Corinthians chapter 13. In other words, sabi nga po ni Paul, do everything in love. Sa lahat po ng ating ginagawa, dapat po merong kalakip na pag-ibig sa Diyos. Amen ho ba? Sa lahat po, pati po sa pag-offering po natin, because God loves a cheerful giver. At kaya nga po ngayon, ang ating huling topic, to overcome evil in the last days, we need to overcome the fear of persecution. Ang takot po sa pagiging marami po sa ating mga Kristiyano takot po sa pag-uusig. And that is why kailangan po natin itong ma-overcome yung takot pong ito. Let me define first kung ano po ang persecution. Persecution is the systematic mistreatment of an individual or group by another individual or group. The most common forms are religious persecution, racism, yung pong maitim sa puti o Filipino, sa Asian, American, European. May mga ganyan ho, no? Political persecution, yung pong kung makamarcos ka o kung makadilaw ka, ganyan po. Sa barangay lamang po ngayon, may mga political persecution. Though there is naturally some overlap between these terms, ito po ay galing lang po sa Wikipedia. Ang sabi naman po ng study.com, persecution is when a person or group is mistreated by a person or group for their beliefs and customs. Examples of persecution include the confiscation or destruction of property. Sinisira po yung mga property, katulad po ng mga churches ngayon, and incitement of hatred, arrests, imprisonment, beatings, torture, murder, and executions. Yan po ay galing sa study.com. Sabi rin po ng study.com, to be persecuted as a Christian means to suffer discrimination or violence because of your Christian faith. So ito po ang pag-uusapan natin, persecution, about our faith in Christ. Ang Latin word po ng persecution ay galing po sa word na Latin na sequi. Ang sabi po is to follow. Ito po ay root ng persecution. This root connects to persecution because the oppressor follows, hunts, and hurts the victim. Galing po sa word nerdery po yan. Now, kaya nga po, ang word persecution pala, ang kanyang root word is follow. Ibig sabihin po ito, yung nambubuli, nagpe-persecute, lagi niyang hinahabol po yung binubuli niya. Ganyan po, kaya ho pala ganyan, yung mga nambubuli,
No, nang uusig po, lagi po nilang hinahanap kung sino po yung mapagtitripan po nila, kung sino po yung mauusig po nila. So yan po ang Latin word po niya. Now, para po mas maunawaan po natin ang ano po dito, mga synonyms niya is oppression, victimization, maltreatment, abuse, discrimination, tyranny, punishment, torment, torture, harassment, teasing, ayan po, bullying and molestation. Sa Tagalog po, para mas maunawaan natin, pag-uusig, pagmamalupit, pagpapahirap, pang-aapi. So ito po ang dapat nating mapagtagumpayan, yung pong takot tayong maapi dahil tayo po ay mga born again, dahil tayo po ay may takot kay Kristo. Na sa atin pong ngayon po sa ating pong bansa po ngayon, hindi po ganyan ang persecution, no? Nakanda ba yung picture ng Open Doors, yung pong mapa? Sa ating bansa, hindi po tayo kasama sa persecution. Ang lahat po ng nakita niyong color po dyan, yung pong orange, no? At saka po yung red. Yung pong orange ay high, persecuted po ang mga bansang yan. Yung pong very high ay medyo nagda-dark po yung orange po niya. And then yung pong extreme, yung red na po, extreme persecution, no? Pinapatay na po. Tingnan niyo po ang mapa, yung Pilipinas wala po. Hindi tayo, we are so blessed po dito. Pag sinabi pong persecuted po, sabi po ng Open Doors, ang namatay po last year ng mga Kristiyano is nasa 5,621. 5,621 na pinatay po. And then, yung pong mga hinuli, abducted at pinarasahan po, no, sinorture ay 5,259. And sa mga buildings na sinira ng mga churches po, nasa 2,110 po ang mga sinirang buildings. So mga, tulad po ng church po natin, sinusunog po nila. Marami po rin yan sa China. And then ang mga persecuted po sa buong mundo last year, na nakaranas po ng high persecution po is 360 million. Ang Pilipinas po nasa 111 million po tayo ngayon. Ganyan po karami at napakapalad po natin dito. And yet, dito po sa Pilipinas, konting ano lang po, ang tawag po dito, konting sabi-sabi lang, sumusuko na ho tayo. Sa ibang bansa, nagpapatuloy po silang maging Kristiyano kahit po pinapatay sila, no, kahit marami pong tinotorture sa kanila, nagpapatuloy po sila. Sa atin po, kung minsan kahit Kristiyano na, pikon po. Lalo na kapag yung preaching ng pastor ay maanghang, hindi na ako mag-attend dyan. Because in the last days, naghahanap daw po yung mga, na may ibang mga mananampalataya, yung pong magkikiliti po sa kanilang mga tainga. Yun lang pong gusto nilang pakinggan. But anyway, let me begin with 2 Timothy 3:11-12. Sabi po dyan, you know how much persecution and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra. But the Lord rescued me from all of it. Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you po muli sa araw nito na pinagpala mo ang bawat isa po sa amin. You are truly so good sa aming mga buhay, Lord. Even at times, Lord, hindi kami faithful, hindi kami mabuti, Panginoon. Nagkakamali, nagkakasala pa rin po kami. But you remain faithful and good sa amin, Panginoon. And once again, Lord, by the power of your grace, let us receive, Lord, the full blessings from your word. We allow you, Holy Spirit, na kayo po ang kumilos sa bawat puso ng bawat individual. Lalo na po sa mga first-timers, Lord, na for the first time, sila po ay naka-attend ng iyong gawain. We pray na pagpalain mo po sila. We pray, Lord, na ma-reveal po ang iyong pag-ibig sa kanila. Na meron kang magandang plano sa buhay nila at sa kanilang mga pamilya. Salamat po, Lord, and as we believe and receive once again your powerful word, let there be healing in Jesus' name, deliverance and salvation in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Now, ang sabi po dyan, no, na sabi po ni Paul, you know how much persecution and suffering I have endured. Matindi po persecution ni Paul na stoned to death po siya 5 times. Yung pong latigong natanggap po ni Kristo,
na sumasama po yung laman, yung Roman whip, ay 5 beses po niyang na ano po yun. Pero hindi po siya sumuko. Marami po siyang persecution at na-shipwreck po siya. Pero si Paul po hindi, kaya sabi niya kay Timothy, yung pong dinidisciple niya, Timothy was a young pastor po during this time na sinulat po ni Paul to, you know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra. No, isa po ay kinulong. Minsan nakakulong po siya, nakababad po sa dumi ng tao. Ganyan po katindi ang mga torture po niya. And yet, hindi po siya bumigay kay Lord. Sino po mas matindi yung persecution niya kaysa kay Paul? But the Lord, sabi po niya, rescued me from all of it. One thing na kailangan po natin maunawaan na God did not promise us a life na walang problema. God did not promise us a life without persecution, walang pang-aapi, walang pag-uusig. But He did promise us that He will sustain us in all our troubles sa ating buhay. He did promise us that He will strengthen us sa ating mga pagsubok, even sa mga persecution. He did promise us to never leave us and nor forsake us. Ibig sabihin, sa ating mga kahirapan, sa ating mga suffering, sa ating mga persecution, sa ating mga problema, kasama mo ang Diyos, kapatid. Because that is a divine promise from our holy God, na hindi po siya magsisinungaling. Anyway, and then ang sabi po niya dyan, no? Yes, ang sabi po niya, and everyone who wants to live a godly life, lahat ng gustong mabuhay ng maka-Diyos, no, para kay Kristo, sigurado pong magsasuffer ng persecution. I understand bakit ilan lang po yung nag-amen. May amen kainin ka. Pero this is the truth. This is the truth. Pastor, gusto kong message ngayon, blessing. Blessing pa rin ho ito. Makinig lang po kayong mabuti. Blessing po ito, I tell you. This is a blessing. Kasi po, if we will not preach this, this topic, and then na-persecute po kayo, baka isipin nyo, pinabayaan kayo ng Diyos. But this is from the Bible, na tayo po ay mape-persecute. Kahit ma-persecute po tayo, kasi gusto po ni Satan, tatabunan po tayo ng maraming problema, ng pag-uusik, pang-aapi sa ating mga buhay para po sirain ang ating buhay at tumalikod tayo sa ating pananampalataya. Ang sabi nga po dito, ito inawit po natin kanito, 2 Corinthians 4:8-9, we are hard-pressed on every side, but not crushed, and then perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Amen. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure. No? That's the joy na nasa atin po. Yes, Lord? Amen? Amen. Yan po yung kaya po masarap pong inaawit yan kasi po biblical po. And this is the truth. Kahit po tayo ay inuusig, pinapahirapan po na kung sino-sino ni Satanas sa kanyang mga demonyo na gumagamit po siya ng iba't ibang nilalang ng mga tao para po tayo ay manlupaypay, pero hindi tayo manlulupaypay dahil hindi tayo a-abandon, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Lagi tayong magtatagumpay. Amen. So number 1, do not fear persecution but accept the reality of persecution. Sabi nga po sa nabasa natin kanina sa 2 Timothy verse 3:12, yes, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. So hindi po nakakabigla na tayo po yung nagsasuffer ng persecution. Amen. Kasi sinabi rin po ito ni John sa 1 John 3:13, do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. Magtanong muna po ako, sino po sa inyo dito ang inusig na persecute na because of your faith? Marami po, no? Marami po sa atin. Kung manibat may being born again, kamakanya, nakamakiabe kaya kami. Di ko ba ganyan? Normal po. Pero wala pong kwentang persecution yon kaysa dun sa mga sinusunog po ngayon sa Africa. Sa Africa po, hindi lang po magandang pakita po dito kung mapapanood yung ewan ko, nasa YouTube pa. No, minsan napanood ko po, pinagtatali po yung mga tao, lalo na po yung mga bata. At yung mga matanda, hindi mo na pinatay. Nakatumpok po sila. Buhay po yan, nakatali. Binuhusan ng gasolina, buhay na sinunog po. Ang sabi po nung mga pangalan ng mga rebelde sa Anyway,
Sabi po nila, ayan yung mga anak niya, sinusunog namin. Ano, gusto niya pa sumambag kay Jesus? Nagpatuloy pa rin po sila. Pinatay nyo na yung family namin, ngayon pa kami matatakot. Parang ganun yung ano nila. Yung po ay napakatinding persecution. Yung sa atin po dito sa Pilipinas, hindi pa po talaga persecution yan. Salita pa lang ho yan. Na kung minsan, marami po napipikon. Minsan, pastor na nagbabackslide pa. Pastor na pinagpapalit pa ang pananampalataya. Marami po ngayon ganyan. Sa Hillsong po, may mga pastor po dito doon at saka po worship leader for many years nag-backslide. Meron po mga author po ng mga books, baka meron kayo, no? At ang gaganda po ng mga sinulat niya, but one day, siguro nasa early, nasa mga 2010, pababa siguro ho, nung in-announce po niya na ayaw na niyang maging Kristiyano. Naintindihan ho ba natin yung inawit natin kaninang I have decided, though none go with me? Na ito po yung ano ho natin, we need to be ready because we are living in the last days. Because ang sabi po ng Bible, in the last days, tataas po ang persecution. At tandaan niyo po ito, kahit po sa atin lang, no, kahit kung salita lang po yan, wala po dapat Kristiyanong pikon. Walang Kristiyanong pikon. Let me tell you yung story po before we no? Ako po, no po ang church po natin, medyo conservative po yan. Sa worship team po, worship leader po ako noon. I think nasa 19 years old lang po ata ako noon, or 20 na. Pinaawit ko po yung isang kaawit na Romans 16. Romans 16:19 says, at meron pong rap po yun, be excellent of what is good. No? Ang dating po sa mga marami, kahit po yung kasama ko sa worship team, sa demonyo po, tinurupan nila ako kanya. Yung pinaawit mo sa demonyo yan. Pero hindi po ako nag-backslide. That time, I thank the Lord, nabaptize na po ako ng Holy Spirit. At wala po akong sinabihan na na ganyan itong mga kasama ko, ganyan. Pinaawit pa rin po yun, 3 pa lang ang service po natin noon, hanggang gabi po. Nasabi ko, walang mali dun sa inawit ko, tama yung lyrics niya, hindi lang nila matanggap yung pong Mas grabe nga po yung pagkakarak ng mga ngayon. Yun na po yung pinakarak po namin noon. Romans 16, no? At buhat po noon, naglulundagan na po kami during our time. Parang kailan lang yun, parang 5 years ago. No? Pero ang isang, marami po, hindi pa po ako pastor, marami na rin po ako na persecution. Pero yung pinakamatindi po, dito po kuminsan ang persecution na salita sa mismong kapwa Kristiyano mo. Dahil maraming kahit Kristiyano, mga chismosa at saka mapanira. Alala nga gwaking biyeta. Mga idol po sila, walang ginagawa kundi yun. Naman, bayo na naman yung sakin na yan. Kain, naman, sulod na yan. Ano yung kakalakakiting lamaran? Ako po, dahil nag-resign po ako sa trabaho ko po noon, pati po yung service card ko, sinurrender ko, binigyan po ako ng birthday gift ng kapatid ko ng 150,000 from American, yung ate ko, para bumili po ng sasakyan. At because that time, 2 na po ang baby ko, kapapanganak pa lang ni Sher, yung po nagki-keyboard kanina dito. And to make a long story short po, nagnakaw daw po ako, kaya ako nabili po yun. Galing pa po sa leadership ng church during that time. Wala na during that time po. Galing po. Nanong pakiramdam yun. Tumutugtog po ako nung dito, nung narinig ko po yung balitang yun. Umiiyak po ako, Lord, makuha na ako kayo. Demonyo la talaga rin tao kayo. Ako kayo, no? Alam niyo po, nagtataka po yung mga ibang kasama ko, habang po nagigitara po ako, umiiyak po ako. Pero nang usap po ang Lord, kapag umalis ka, lalo mo nang pinatunayan na nagnakaw ka kayo. Hindi pa po ako nagda-dialysis, bata pa lang ako, wala pang 1-year-old si Sher. Pero alam niyo po, hindi po ako umalis. Napagtagumpayan ko po yun. From my heart, nag-release po ako ng kapatawaran. Hindi ko po pinatagal. Hindi ko po pinatagal. Kasi narinig niyo po yung testimony last Wednesday. Ikaw ang lugi kapag hindi ka po nagpapatawad. Yung taong kinagagalitan mo, wala man siya pakialam, sarap ng tulog niya, pero ikaw, palagi may nga isip ka, mo balo magka-cancer na ka pala dahil sa sakit ng loob mo. Kaya alam niyo po, kapag nagpatawad ka, ang unang binibless mo, sarili mo. Yung pangangatawan mo. So yung may mga sama pa ng loob, magpatawad kayo. Yung po, napakasakit po.
Sabi ko nga, nung nag-dialysis na po ako, naalala ko, million na po yung ano. Actually po, ang ate ko nung minsan, kinuwenta ko po yung mga binigay na po sa amin. Is nasa 16 million na. This was last year ata. Sabi ko, napakabuti po ng Lord. May mga family po akong kaya po nilang mag-sacrifice para lang po ipakita na mahal nila ang kapamilya po nila. Kaya ang punto ko po dito, no ka rin ko kunin siya 1 million. Ito 150,000 niya. Sinirada ako. O teda ako si Ranieri na ating ko siya million every year. Na pinatuna, ang ibig ko po sabihin dito, I was vindicated. Kasi po siguro hintay na. Siguro minsan, hindi siguro niya mapagtatagumpayan ng dialysis kasi mahal. Siguro yung atsula pa rin alawang lamarang kanita. Sabi pa, brain ko lang, talaga nag-worship pa rin po ako kay Lord. Na And sa pagiging pastor, marami po yung nang pangawan mo kayong church na nung makanyan. Bala mo kay Duterte, arang makanyan. Pero po ako, kasi palaban po ako. Nuka rin ka, pota tsuka paggayin. Sabi ko po, tinext ko, tinatawagan ko, hindi nag-ring, tapos tinext ko, nasaan ho kayo kako? Kahit nasaan kayo, pupuntahan ko ngayon, mag-discuss tayo kako, siguraduhin yung tama ang mga information nyo. Kung hindi, makakatikim kayo ng mga salita sa akin, sabi ko. Talaga pupuntahan ko po sila. Ganun ko po, sabi ko, yung iba, dapat umalis na daw ako sa church na to. This was 12 years ago. Kaya sabi ko, ang Lord ang nagluklok sa akin. Hindi kayo magpapalis sa akin, si Lord. Nagdadialysis ako, pwede akong patayin ni Lord kagad kung ako ay mali. Kung ganun. Marami pong, bilang mga pastor, kaya nga po, alam niyo po ang pinakamagandang regalo niyo po sa aming mga pastor. Yung pong araw-araw, include niyo po kami sa inyong mga panalangin. Noong last, to make the long story short, marami po, yung pinaka-recently, yung pandemic, alam po ng mga pastors o ng pastoral staff, lalo na sina Pastor Jun, yung pong bakit daw binubuksan ko ang church. Kapag daw maraming namatay sa church, kasalanan ko, ganyan. And true enough, noong September 2020, marami pong na-COVID, una po ako na-confine. Sabi po ng Diablo sa akin, siya na po ang nagpe-persecute, pasara mo ng church. Sisisihin ka niyan. Nag-pray po talaga ako, Lord, pasasara ko na ba ang church? Sabi ng Lord, bakit mo pasasara ang church? Hindi ikaw ang pinupuntahan ng tao, ako. Oh yes, Lord, kako. Kaya tuloy-tuloy ho tayo. We were persecuted. Pero nanahimik po kami, kahit po sa pulpitong ito, ngayon ko na lang po binubulgar. Nanahimik po kami, and then mapapag-aralan po natin ngayon, bakit masarap pong nape-persecute. Masarap po. Alam nyo, baka kasi biglang mag-rapture Sabihin ko na sa inyo, kung hindi ka nape-persecute, something is wrong. If you are not being persecuted because of your faith in Christ, something is wrong. Pero kapag ikaw ay nape-persecute, tunay nga na ikaw ay Kristiyano. Kung sa pananampalataya. So, tuloy po natin, ang sabi po ng John 15:18-20, if the world hates you, sabi po diyan, keep in mind that it hated me first. Si Jesus po nagsasalita dito, if you belong to the world, it would love you as its own. Kung ikaw ay makamundo, mamahalin ka ng mundo. And then ang sabi po diyan, as it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Verse 20, sabi po diyan, remember that I told you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed me, my teaching, they will obey yours also. Now, ito po yung context ng mga, kay Bible teacher o kahit teacher, hindi po ito ibig sabihin na tayong nagtuturo o kami nagtuturo ay laging mas marunong po sa student. Hindi, pastor yan, nakalagay, a servant is not greater than his master. Ang context po nito, na hindi nakakaangat ang estudyante sa kanyang master, sa kanyang teacher, is about persecution. It is not about intelligence. Kung dapat pala, laging matalino yung nauunang teacher, di dapat ngayon tayo na after 2,000 years, mga mangmang tayo. Yan po, si Jesus lamang po yung talagang full of wisdom at saka po, yung 100% po ang kanyang, ang galing po niya. Pero yan po, kung kayo'y teacher, huwag niyong anuhin na lagi kayong marunong sa estudyante niya. Meron talagang mas marunong sa atin. Ang context po niyan, a servant is not greater than his master.
Sana pati po yung sa Bible school nakikinig. No, kasi may mga ganyan po eh. You are not above me. No, I'm not saying na dapat yung estudyante isapawan niya yung teacher niya. Ang sinasabi ko, maraming teacher ngayon, whether Bible school or sa mga secular world, mayayabang po sila dahil alam nila, akala nila ang teacher nila walang alam. Ang bunso kapatid po namin, namatay na po siya 2008. Hindi po siya natapos ng college dahil nung nag-aaral po siya sa AMA, marunong pa siya sa teacher niya. Pero ang kagandahan po ng AMA, hindi na po siya nag-estudyante, ginawa po siyang teacher. Hindi po siya nag-graduate. Kasi po, nakita ko po kung paano mag-aral yung kapatid ko na libro-libro about computers po. Ano ho niya. Kaya eventually, hindi na po siya pinag-graduate o pinatuloy kasi po lagi niyang kinokorek daw yung teacher niya. Yun po yung lagi niya sabi niya. Kaya one day, ang school po niya, hinire po siya. So, ang ano po dito, kung tayo man ay teacher, kung ikaw man ay nagdi-disciple, o kung ikaw man ay forerunner, hello? Hindi ibig sabihin mas marunong ka sa mga inahawakan mo. Nelamaran. Tandaanan mo yan. Kung minsan, hindi mo, kung akong senior pastor, sasabihin ko ako ang pinakamarunong dito. Hindi po. Walang ibang marunong kundi ang Diyos lang. Baka meron nga po sa inyo, mas may maalam kayo sa Bible eh. Pero salamat na lang po, hindi po tinitignan ng Lord kung gaano karami ang alam mo sa Bible. Tinitignan ng Lord kung gaano ka-dedicated ang puso mo sa Kanya. Amen. Maaring si Eli Soriano, mas marami siyang alam po na memorize po sa akin, sa Bible. Pero ang tinitingnan pa rin ng Lord kung gaano po tayo ka-faithful kay Jesus. Amen. So, ang ano po dito, kung pinersecute po ang mga pastors, ang mga Bible teachers, ang mga apostles, ang mga prophets noon, hindi pwedeng hindi tayo ma-persecute. Ito po ang sinasabi po dito. Matthew 10:22, you will be hated by everyone because of me. Ang sabi dito, you will be hated by everyone. Ngayon po, yung hatred po sa Christianity, tumataas po. Yung iba po nakipag-compromise na dahil po sa LGBTQ, XYZ, kung nanulian pa itan na yung pong iba, kinonvert po nila ang kanilang church na welcome po ang LGBTQ. Walang problema. Lahat welcome po. Pati po yung mga drug lord sa church, welcome po yan. Mga mamamatay tao, welcome po yan. Lahat po welcome, pati komunista, welcome. Ang ano ho dito, hindi po natin i-embrace ang anumang kasamaan. Welcome po. Hindi ko mo dati, ganito talaga ako, mamamatay tao ko. Hindi po, dapat mabago ka. Ganito talaga ako, may feeling akong parang babae ako, kahit lalaki ako. Hindi rin po tama yun. Dapat mabago ka kay Kristo. Tatanggapin po natin kahit sinong tao sa church. Pero hindi po natin sasabihin na tama yung pamumuhay ng makamundong pamumuhay. Dahil hindi po yun ang utos ng Diyos. Lahat po ng masamang tao, welcome pong pumunta sa church. Dahil si Lord lang po ang pwedeng magbago sa tao. Pero yung mga ibang churches po ngayon, winelcome nila, tapos po pati po yung ano po nila, welcome din po yung kung ano. In fact, dali ako na yung sabihan ng church ko na. In fact, may mga pastor po, yung kanilang kinakasama, lalaki din. Worship leader pa nga yung isa. Ganyan po kasama ang ibang Christian movement po ngayon. And we are living in the last of the last days. Sabi po ng Panginoon, even in the book of Revelation, ang masama ay lalo pang sasama. Pero yung mga pinabanal ng Diyos, lalo pa po yung pababanalin ng Diyos. Hanggat tayo ay nanghahawakan kay Kristo. So, if persecution is common occurrence in our Christian lives, therefore, do not fear persecution, but number 2, be bold as a lion with your faith. Ang sabi po ng Proverbs 28:1, the wicked flee though no one pursues. Alam niyo po, kapag masama ka, lagi kang takot. Hindi totoong yung mga siga-siga. Pag nag-iisa na po yan, takot po yan. Baka nga pati sa multo, takot yan Pero kapag ikaw ay matuwid, kahit po sa multo, kahit sa demonyo, kahit kay Satanas, sabi po niyan, the righteous are as bold as lion. Kahit merong demon possessed yan, tatayo ka dahil alam mo, nasa iyo ang banal na espiritu. We are bold as a lion. Alam po natin kung gaano katapang po ang lion. Nakita po natin, hinahunt po ng lion, pati po crocodile. Lulusob pa siya sa sapa, kukuha lang siya ng crocodile. Buong-buo po ang tapang ng lion. Ang ibig sabihin po nito,
the righteous as bold as a lion, ibig sabihin po nito, dapat buo din po ang tapang po natin kung tayo Kristiyano. In other words, kung Kristiyano ka na kapatid, magpaka-Kristiyano ka na, itodo mo na. Sayang lang kung partial. You will gain nothing. Dapat po, hindi pwedeng 99% or 99.9% ka lang Kristiyano. Dapat 100% ka Kristiyano. Kristiyano ka sa church, Kristiyano ka sa trabaho, Kristiyano ka sa bahay. Kristiyano ka kapag nag-iisa ka, lalo na kapag hawak mo ang cellphone mo. Hindi ka nanonood ng pornography. Ang pagiging Kristiyano ang pinakamahirap kapag nag-iisa ka. Kung ano ang ginagawa mo, ikaw talaga yon. Now, pag sinasabi ng Holy Spirit, itigil mo yan dahil ikaw ay anak ng Diyos. Itigil niyo po. Otherwise, kapag hindi nyo tinigil, kino-convict ka ng Holy Spirit, darating ang araw na matigas na ang puso mo, wala ka ng pakialam at ang Holy Spirit hindi na nagsasalita sa iyo. Dahil ang Holy Spirit, hindi po siya makulit. Pinaka-sensitive po ang Holy Spirit. Sabi po ng Lord, magkasala ka na sa Ama at sa anak, wag lang sa banal na Espiritu. Dahil kapag nagkasala ka sa banal na Espiritu, ito yung kasalanan na walang kapatawaran. Paano po yun? Hindi lang po yung ina-associate mo yung gawa ng Holy Spirit sa demonyo, kundi yung nangungusap ang Holy Spirit pero hindi mo sinusunod. Paulit-ulit na nangungusap, hindi mo sinusunod. Tumitigas na ang puso mo, hindi na magiging makulit ang Holy Spirit sa iyo. Iiwan ka niya kasi alam niya kung ano, alam mo na ang tama dapat gawin mo. Amen. 2 Timothy 1:7-8, no, very familiar po yung verse 7. For God has not given us a spirit of fear, sabi po dyan, and timidity, yung pong pagiging mahiyain, pagiging matatakutin at pagiging mahiyain. Wala tayong ganung spirito. No? So ang fear and pagiging mahiyain is a spirit. It is a demon. Demonyo po siya. So kapag ikaw ay natatakot at nahihiya para sa gospel, yan po ay demonyo na nakasabit po sa iyo. But binigyan tayo ng spirit of power, love, and self-discipline. Ano po ang context nito? Makita po natin ang context nito sa verse 8. No? Actually, buong context, pero ito na lang po ang dinagdag natin. So never be ashamed to tell others about our Lord, and don't be ashamed of me either, even though I am in prison for Him. With the strength God gives me, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Pangalawang sulat po ni Paul ito kay Timothy, because this time nababalitan po ni Paul na si Timothy parang ayaw na po niyang mag-preach, ayaw na po niyang magbukas ng church, dahil marami na pong pinugutan ng ulo, pinako sa krus, binalatan ng buhay. Ganyan pong pinatay yung mga unang Kristiyano, lalo na po mga apostle. Binabad po sa kumukulong mantika. Isa po sa binabad si John, hindi namatay. Kaya po, hindi natin mapatay-patay ito. Tinapon po siya sa Patmos. At sa Patmos pala may plano ang Diyos para isulat niya ang pinakahuling aklat ng Bible. Ano po ang pinakahuling aklat? Balude. Born again lang. Kaya ito po, no? Ang context po ng do not fear, dito po, is yung pong huwag kang matakot na ihayag mo ang mabuting balita. Kahit patayin ka pa, be ready with me. Sabi po. During the time of pandemic, may mga pulis pong umaaligid po dyan. Bawal pa ho talaga. Tsaka hindi po namin kayo mapigilan, lalo na ang Saturday, na halos dikit-dikit pa rin po tayo. Noong Saturday. Alam nga naman pa ulan na kayo, sobra-sobrata na po. Ang protection naman natin, si Lord, nakita po natin yun. Kung matatandaan nyo kayong nag-attend ng Saturday, sabi ko po, kung meron silang hinahanap, meron silang uhuliin, wala kayong ibang tuturo, ako na lang ang ituro nyo. Ang ibig ko po sabihin dito, gusto ko pong mag-set ng example na tayo po dapat handang mamatay para kay Kristo. Pero rin aliwa, sinalikot lang yung pandemic. Marami po mga pastor, sana replaying ka na akong kain. I don't care, nandiyan ngayon ko kalaguran, basta kalaguran na ako mong Lord. Marami pong pastor na, hindi kalooban ng Lord na, punta ka to Jesus, sabihan niya, kung nandiyan si Jesus physically, sige, mag-face mask tapa, salikot tapa, balik. There's nothing wrong na nag-iingat po tayo, pero kung takot ka at parang walang Diyos sa'yo, na you are being, you are being deceived by a demon spirit, the spirit of fear and timidity. Kaya po, history na po, nagpapasalamat ako, sabi nga po sa pastoral staff, salamat sa Lord, grace lang po ng Lord. Kasi po talagang may mga pumapasok po sa, ewan ko sa mga kasama ko, hindi ko pa na-open to. Sa akin sarili, may pumapasok bilang senior pastor, wala silang ibang sisisihin dyan, kundi ikaw. No, kundi ikaw lang. Sabagay, kahit po yung mga umalis po dito na, halwa naman na akong sinabi, pero ako po yung sinisira po nila.
Pa ako naman sinabi Pastor, kahit sinabi ganito, takot. Kasi po ang demonyo, alam niya, kapag tinira po niya ang pinaka-head, babagsak na po lahat. That's why I need your prayers. I need your prayers po. Araw-araw po gusto ng demonyo, mamatay na ako, ma-discourage po ako. 17 years ka na, malapit ka na mag-17 years ng dialysis, hindi ka ba masusuko? Ito po yung mga inaano po niya. Ngayon pa ba ako susuko? 17 years? No, kung kapilan napatunayan ko na mabiyaying Diyos ka na ako. Yan ka pa sumuko? O diyang mateta na yan okay mo. Basta para kang Kristo. For me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Tandaan niyo po ito, pakinabang lang po ang kamatayan kung ikaw ay nabubuhay ng walang takot para kay Kristo. Dapat po, alam niyo po yung t-shirt na no fear, dapat tayo pong may suot nun. Because the righteous are as bold as a lion. Tayo po ang talagang pinakamatapang, hindi dahil sa mga sarili natin. Matapang tayo dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya nga po ito yung yung pinaka-context nito na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot at ng pagiging mahiyain. No, ang context po nito yung pong about telling the good news to others. Kasi dito po may mga kinulong na, sabi niya, Timothy kanya, huwag kang matakot, be ready to suffer with me. No? Napakahirap pong mag-amen dito. May suffering pala ang Kristiyano. Baka yung iba sa inyo, mimisip na ko kanini. Mag-attend next week, makanya pala yung pagiging Kristiyano. Umalis ka man dito o manatili ka, yung impyerno hindi magbabago. Impyerno pa rin yun. Pero, ang mababago pag umalis ka, dapat nasa langit ka. Pag umalis ka, wala ka na sa langit. Pag umalis ka kay Kristo, walang ibang daan ang langit, kundi yung may-ari lang ng langit. At ang pangalan ng highway, nung street o nung expressway, si Jesus lang. I am the way. Hindi po si Buddha, hindi si Allah. Alaya talaga ito. No? Hindi po si Mary. Bagat si Mary nasa nasa langit. Hindi po yung kung anong iba lang, isa lang po talaga. I am the only way. Ang sabi po ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. No one can enter heaven but by me, except through me. Sabi po ng Panginoon. Maliban sa akin, hindi kayo maliligtas. Sabi po ng Panginoon. That is why, kahit patayin po tayo, manatili tayo sa ating pananampalataya. Amen. Dapat po malakas ang amen natin dyan. Amen. So the first fear that we need to overcome is the fear of proclaiming Jesus as the only Lord and Savior of the world. Amen. Kailangan po, alam niyo po, kung di talaga tayo takot, ngayon po, praise the Lord sa mga first-timer. God bless you po for attending. Jesus loves you po. Believe it, mahal kayo ng Panginoon at ayaw niyang mapariwara kayo. Mahal kayo ng Panginoon. At marami po siyang magandang plano po sa inyo. Kung bakit kayo nandito, walang aksidente sa Lord. Everything is orchestrated by the Lord na para makilala niyo po siya. Beginning tonight, mag-iiba na po ang buhay mo dahil kay Kristo. If you only confess that Jesus is Lord and believe in your heart, you will be saved. So wala pong ibang tagapagligtas kundi si Kristo lamang. Now, if the government authority, katulad po noon, yung pong pinapaano tayo na, pero favor, hindi tayo inakyatan po ng mga pulis po noon. Because during that time, hindi tayo tumigil na dinidisciple, tinutulungan ng mga kapulisan, sina Pastor June, Pastor Is, at ngayon po kasama nila si Pastor Jack sa pag-disciple po sa mga kapulisan. At favor po yun ng Lord. Pero may mga churches pong pinatigil po. Pero tayo po, hindi tayo pinatigil. Dahil nakita po nila na tunay po ang pananampalataya po natin. Now, alam niyo po, ang Romans 13, it talks about submitting to the government authority. Nandoon po yun. No? Pero hanggang kailan tayo magsasabit sa gobyerno? Hanggang hindi po nila binabastos ang ating pananampalataya. Hanggang hindi tayo pinapatigil. Pero pinapatigil na tayo sa ating pananampalataya, binabawal na tayong mag-pray sa public, binabawal na tayong mag-pray sa mga school, hindi tayo pasasakop sa gobyerno. Nasaan yan, Pastor? Nandito po sa Acts 4:18-20, sabi diyan, so they called, ito po yung nagpagaling po sina Peter and John, yung pong lumpo na for all his life.
nasa 40 years old na po siya na hindi po nakakalakad, biglang nagkalaman ang kanyang, alam niyo po yung mga lupo, manipis po ang ano niyan. Pero in the name of Jesus, rise up and walk, bigla pong nagkalaman, lumundag po siya, wala nang training sa paglalakad, hindi lang siya nakalakad, nakatakbo, naglulundag po. Ganun pong gumawa ng milagro ang Lord. Kahit hindi ka i-train, kapag ikaw, hiningi mo kay Lord, gusto ko pong matuto ng ganito, ibibigay po ng Lord. And then, dito po, ang dami pong na-born again po dito, nakilala po nila si Jesus. And then, pinatawag po sila ng mga Jewish leaders. Sabi, so they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. Sabi nila, wag na kayo magpe-preach kanya, ganun. No? Sabi niya about Jesus. But Peter and John replied, mga dating duwag po ito, nung dinakip si Kristo para ipako, nag-alisan sila. Bagamat si Peter, sumunod po siya. Habang sumusunod siya, merong nakakilala sa kanya. And alam pa natin ang kwento, dininay po si Jesus 3 times. Takot po sila. Pero this time, ang sabi po nila, do you think God wants us to obey you rather than Him? Para po silang sinampal. Ganito po sila katapang sa government authority. Now sabi po dyan, we cannot stop telling about everything we have seen and heard. Another po, pagdating po sa Acts chapter 5, dito po, no? Excuse po. Dahil po sa milagrong ito, nagpatuloy po, everyday, nasa temples, ano po sila, court, sa Solomon's Colonnade, sa gilid po ng temple, nagkakatipon ang mga apostle, ang mga unang Kristiyano, ang dami pong mga milagro, ang dami pong naboboard again, talagang nagkukumpulan po ang tao. Pinakulong po sila. Nung pinakulong po sila, meron pong angels, meron pong angel, pinalaya po mga apostle. And then, hinahanap po sila, hindi po sila mahanap, basahin nyo lang po sa bahay po yan. Then, nakita po nila, yung pong hinahanap natin nakakulong, ayun, nagpipris na naman doon sa daan. And then, pinatawag na naman po sila. Ano pong sabi ng mga Jewish leaders? We gave you strict orders, never again to teach this man's name. About Jesus, the name of Jesus. He said, instead, you have filled all Jerusalem with your teaching. Ang buong Jerusalem kanya. Pinuno nyo ng inyong katuruan. Teaching about Him, and you want to make us responsible for His death? Para sinasabi nyo pa, kami ang dahilan, bakit siya namatay? Tandaan nyo po yan, yung sinabi po ng mga leader na yan, nasabi po nila, kami ba ang nagpapatay sa kanya? Ano po yung, excuse me, verse 29, but Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. Ganito na po sila katapang ngayon. Handa na po silang namatay. In fact, namatay po si Peter po, namatay po siyang pinapako po siya sa krus. Sabi niya, hindi ako karapat dapat na mapako sa krus katulad ng aking master. Pero marakal yan kening pangpang papapako la kalupa ng Jesus. Dapat yan, pag pinako, katulad ni Peter, patiwarik. Baliktad. Kasi walang karapat dapat sa mga yan. Ate, papapako krus kaya kayo. Pata ka magana. Sabihan nyo po, papapako ka pa si Bayo. Nung buri mo pa yan mo, pabaliktad mo, uling karapat dapat kalupa ng Kristo. Sinabi po ni Peter yun, hindi ako karapat dapat na maging katulad akong kamatayan ng aking, pinatawarik po niya, nakabaliktad po siya. So and then, sabi, pero ngayon, kaya po ang tapang po niya, ready na po siya mamatay. The God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed Him. Sabi po niya, by hanging Him on the cross. Kanina sinasabi nila, kami ba yung may kasalanan? Bakit namatay yan? Yung Kristong yan? Yung Jesus na yan? Pero dito po sa mukha po nila, sabi ni, ang Diyos ng ating mga ninuno kanya, binuhay si Kristo na kayo ang nagpapatay sa krus. Sabi po. Ganito po sila katapang. Sinampal po talaga, no, para po sinuntok po itong mga Jewish leaders. Hindi po sila nakasagot po ng matino dito sa tapang po. Nagtataka sila bakit ang galing magsalita ng mga apostle nito, and then napagtanto nila, for 3.5 years pala, nakasama nila si Jesus. Kaya ganyan po sila. Alam niyo po, the more na nagtatagal ka kay Jesus, the more na nag-increase ang wisdom mo. Huwag ka lang paganyan-ganyan. Kasi kapag paganyan-ganyan ka, ala na ka naman balo, at hindi na ka naman balo, ala na ka naman balo. No? Kaya po yung joy mo, bukas masaya ka, mamaya hindi na naman. Tapos sa linggo, sa Sabado, masaya ka na naman. Pagdating ng Lunes, hindi na naman. Wala pong ganong Kristiyano. Kahit nasa binggit tayo ng kamatayan, kahit nasa balik tayo ng karamdaman, ang joy po natin ay si Lord. It is not based on our situation. Our real joy and our real peace is based on our
a genuine relationship in Christ alone. Amen. And then, makita po natin ang katapangan po na. So kung ganyan po pala, we do not fear persecution, last point po natin to, but celebrate your persecution. Wow, celebrate your persecution. What does it mean to celebrate? Mag-party. Ibig sabihin po ng celebrate, mag-rejoice ka. Huwag kang malungkot kung ikaw ay sinisiraan dahil sa iyong pagiging Kristiyano. Kung pine-persecute ka sa pagiging born again mo, buhat na yung magiging born again ka, makanyan. Huwag kang malungkot, but celebrate. Nasaan yan, Pastor? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, totoo po. Sabi po ng Lord sa Matthew 5:10-12, sabi niya, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Ito po yung pangwalo sa Beatitudes. Ang ganda po ng mga, yung po mga una na, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the meek, blessed are the peacemakers. Pagdating po sa pangwalo, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Blessed ba yung pine-persecute, inuusik, inaapi? Pero sabi ng Lord, blessed tayo. Ang tunay na pinagpapala, kasi blessed, ang tunay na pinagpapala ay yung pine-persecute dahil sa ginagawa mo kung ano ang matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po yung matuwid sa harapan ng ibang tao. Sa ibang tao, matuwid po sa kanila kahit anong yung pong kasalan ng lalaki sa babae ngayon. Sa kanila, matuwid po yun. Sa ibang tao, matuwid po yung gumagawa po ng karumalduman. Sa ibang tao po ngayon, matuwid po yung nagpapalitan ng asawa. Sa Europe po, may ganyan na. Papalitan po ng one night na asawa. Ganyan po kasama ang ngayon. Matagal na po yan. Early 2000 pa, meron na pong ganyan na palitan ng asawa po sa ibang bansa. Sa kanila, matuwid po yun. Sa Canada, matuwid po yung kinakasal po yung crocodile sa tao. Sa kanila, matuwid po yun. Pero dapat po yung we are persecuted because of righteousness based on the Word of God. Hindi po base po sa katalinuhan ng tao. And then verse 11, ang sabi po niya dito, blessed are you when people insult you, ininsulto ka, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Yung dapat iniinsulto ka dahil kay Kristo. Pinagpapala ka. Pinipersecute ka dahil kay Kristo. Chinichismis ka dahil kay Kristo. Ito po yung pinagpala ka daw. Ang sabi, because of me, sabi ng Lord, rejoice and be glad. Celebrate. Sabi po dyan, because great is your reward in heaven. Matindi po ang regalo ng Diyos sa atin sa heaven. Ang kanyang pong gantimpala, matindi sa mga nagpe-persecute. Pero tumatayo. Hanggang wakas, tumatayo. But he who endures till the end will be saved. Sabi diyan, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Ang ibig sabihin po yan, kung ano po yung gantimpala sa mga propeta nung unang panahon, ganyan din po ang gantimpala natin na tayo pong tumatayo kahit inuusig po tayo alang-alang kay Kristo. Luke 6:22-23, ang sabi po diyan, what blessing await you when people hate you and exclude you and mock you and curse you as evil because you follow the Son of Man. Katulad din po ng Matthew 5 po kanina ito. What blessing daw na naghihintay sa atin? Ang laki ng blessings po natin. When people hate you, exclude you, tinataboy ka, minamak ka, pinagtatawanan ka, they curse you, minumura ka as evil because you follow the Son of Man. Now, verse 23, sabi po dyan, when that happens, be happy. Kapag narinig mo sinisiraan ka dahil born again ka, dahil kay Kristo, magalak ka, sabi po dito, magsaya ka. Yes, leap for joy, lumundag ka. Dahil pinipersecute ka. Yung iba sa inyo, New Year mo, lulundag kayo eh. Pero sa Bible, biblically, lulundag ka para tumangkad ka sa iyong pananampalataya kapag ikaw ay nape-persecute. Amen. Sabi diyan, for a great reward awaits you in heaven. Merong reward sa heaven. Amen. Ito po, alam po niyo po, huwag niyo mo sabihin, hindi ko na kailangan yung reward, basta gusto ko lang sakto lang akong maligtas. Walang Kristiyanong sakto lang naliligtas. Kapag ligtas ka talaga. Wala pong nakasabit, napalagay yung kay Kaisa raw. Sa pananampalataya, sa raw, sa kininako mo po. At ibang lugar, alin po kininako mo po. O yan, ipalaburi, nasisindiget ang kilwan. Now, mag-rejoice daw po tayo. And remember, their ancestors treated the ancient prophets that same way.
In Acts 5:41, ito po yung nape-persecute po sila kanina, no? We should obey God rather than you. Ang sabi po ng mga apostles. Sabi niya, the apostles left the high council rejoicing. Noong pagkatapos po silang pinaalis po, pinipersecute sila, they rejoice. Bakit? Sabi niya, that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Worthy lang po tayo, no, na mag-suffer ng disgrace para kay Lord. No, para kay Lord lang po. Hindi po ito nape-persecute ka dahil gumawa ka ng kasamaan, gumawa ka ng panluloko sa tao, gumawa ka ng kalandian, tapos sabi mo na persecute ka. Alam niyo po, yan nakakahiya po yan. Pero yung pong na-persecute ka dahil gumagawa ka ng matuwid, di po nakakahiya yan. Pero yung nilalandian mo po yung asawa ng may asawa, nagnanakaw ka, nagko-corrupt ka, no, gumagawa ka ng kalokohan, yan po ang nakakahiya. Na kapag nape-persecute ka dyan, saan po yan sinasabi niyo, Pastor? Meron po, 1 Peter 4:14-16. Sabi po dyan, if you are insulted because you bear the name of Christ, you will be blessed. Consistent po. Doon sa binasa natin kanina sa Matthew tsaka sa Luke. And then, ang sabi po dyan, for the glorious Spirit of God rests upon you. Ibig sabihin po dyan, nasa iyo talaga ang banal na Espiritu. Born again ka talaga, Kristiyano ka talaga. Verse 15, ang sabi po dyan, if you suffer, however, it must not be for murder, stealing, making trouble, or prying into other people's affair. Hindi dapat sa pagpatay ng tao, pagnanakaw, ang sabi po dyan, hindi yung gumagawa ka ng trouble, o yung pinakikalaman yung buhay ng may buhay. Ang sabi po dyan, nakakahiya yun. Yung lilalandian mo yung asawa na may asawa, nanloloko ka, nangnanakaw ka, nagbubudol-budol ka. Sabi niya, dapat hindi ka dyan nagsasuffer, ang sabi ni Peter. But it is no shame to suffer for being a Christian. Nakakaya yung mga kalokohan, pero pinipersecute ka ng mga tao. Mapanako yan, makanyan yan. Yan, makikabit siya mo, yan, makanyan. Nakakaya yung kanya, kahit po para ka nagsasuffer, nakakaya yung sabi ni Peter, pero hindi nakakaya kung ikaw ay mag-suffer for being a Christian. Praise God for the privilege, amen, of being called by His name. Kapag ikaw ay tinawag na born again, tinawag na Kristiyano, praise God. Pinagtatawanan tayo, gawa na ba kaya kaitang, ayan ay praise the Lord, hallelujah. Ayan ay burn again, po. Yung malalayo pong, ayan na rin borbolen again, po. Paborin nyo lang mo po, huwag kayong magagalit. Huwag kayong magagalit po sa kanila. Amen. So ito po ang nais po ng Lord sa atin. Mag-review po tayo. Overcome the fear of persecution. Accept the reality of persecution. Be bold as a lion with your faith. Celebrate your persecution. Now, ang tanong po, ano ang gagawin po natin doon sa mga nag-uusig, naninira sa atin, nagpe-persecute sa atin? Ha? Ano po sabi ng Bible? Bless and pray for your persecutors. Bless and pray for your persecutors. Sabi po ng Romans 12:14, bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. Ay, Lord, pag-pray ko na lang mo, pero i-bless ko pa? Alina, Lord. Kasi baka yung prayer mo, Lord, kuhanan mo na lang. Lord, di na namin cancer. Hindi po ganun. Sa prayer mo, i-bless mo sila. Anong blessing, Lord? Dalangin ko makakilala laki ka. Dalangin ko maging kapatid ka mo rin. Dalangin ko, Lord, maborn again po sila. Makakilala po sila sa'yo. That's how we bless them. Pero pag sinabi ng Lord, dalhan mo siya ng ulam. Naman, Pastor. Dalhan mo siya ng paborito niya. Pagdala ko niya mong kaya pagdala kang kamaro, sige. Kaya yung palabalo, paborito na ito. When you say bless, dapat po, bigyan mo, alam mo po, yung mapapatunayan mong hindi ka nagalit sa tao na pinatawad mo na siya, regaluhan mo siya. Amen. Kung nandito po yung dati niyong kagalit, para po mapatunayan nyo wala kayong, hindi na kayo galit sa kanya, ano po siya, bless nyo po siya mamaya. Oh, kapatid, God bless you, papabiyan ng Lord. Po, may nakita pong dakal kakamayan po ta. Chismis din. Matthew 5:44, ang sabi po dito, to 45, but I tell you, love your enemies. Alway talagang Kristiyano. Sa Muslim, hindi po love your enemies. Ang sinasabi ni Allah, niya Allah ite.
Demonic ito. Sa Muslim po, yung mga infidel ang tawag po sa mga ayaw pong tumanggap kay Allah, ayaw maniwala kay Allah. Infidels po ang tawag po nila. Pag hindi po sila naniniwala kay Allah, hindi sila Muslim, patayin sila. Yan po ang utos sa kanila. Pero iba po si Jesus. Kaya wag niyo sabihin yung mga Muslim, Diyos ng Muslim at Diyos natin pareho. Ali, pareho. Dito sabi po ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating kaaway. Sa ibang religion, patayin sila. Sa atin po, mahalin natin ang ating kaaway. Pray for those who persecute you. Para saan? That you may be children of your Father in heaven. Ang sinasabi po dyan, tunay kang ang anak ng Ama sa langit. Kung yung mga naninira sa iyo, yung mga umaaway sa iyo, binibless at pinagpipray mo pa rin sila. Hindi ka galit. And then sabi po dyan, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ang ibig sabihin po dyan, kasi lahat ng tao, masama man o hindi, mahal ng Diyos. Pero take note, hindi lahat ng mahal ng Diyos papasok sa langit. Yun lang tumanggap sa pagmamahal ng Diyos. Sino ang pagmamahal ng Diyos? Si Jesus. For God so loved the world, He gave His one and only Son for us, that whoever believes in Him, accepted Him as His Lord and Savior, he will never go to hell, but will have eternal life because of Jesus. Dito po sa maging po si Stephen, nung po siya ay pinagbabato, nung pong, alam niyo po yung stone to death, nung pinagbabato po ang mga tao po noon, hindi po malit. Nino na po itang kaya kanyang anak kayo, yung kakyalong yung binuga na kayong bato. Sakit Kung minsan po, batuin ka ng nanay mo na kung anong mahawak niya. Yung bato pang ganyan kalalaki. Minsan ganyan po kalaki. Habang pinagbabato po siya sa Acts 7, 59-60, sabi niya, while they were stoning him, si Stephen, sabi niya, Stephen prayed, Lord, Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. Ang sinasabi po ni Lord, patawaran mo lang. When he had said this, he fell asleep. Wala pong sama ng loob si Stephen. Kahit pinatay siya ng harapan na pinagbabato po siya. Kinuha po siya agad ng Lord para hindi na siya masaktan. Nung pagkasabi niyang, Lord, i-bless mo po sila, iligtas mo po sila, kinuha agad siya ni Lord para hindi na masaktan si Stephen. Alam niyo po, kung pupugutan naman tayo ng ulo, siguro sa una madadama natin. Pero pag sinabi mong, Lord, receive my spirit, kukunin ka ng Lord, hindi mo na mararamdaman yun. Dahil kasama mo ang Lord. Kung paano hindi naramdaman nung na-persecute ng mga Hebrew boys, alam niyo po yung 3 Hebrew boys na pinersecute? Hindi nila naramdaman yung apoy, sina Shadrach, Meshach at Abednego. Kung tayo ba'y mamamatay, hindi natin mararamdaman yung bagsik ng kamatayan. Dahil ang kamatayan, ang sabi ng Bible, wala ng kapangyarihan sa atin. Huwag tayong matakot sa kamatayan, pinagtagumpayan na po ni Kristo yan. Kahit po si Kristo, nung siya po ay bago mamatay na nasa krus po siya, nagpahayag po siya ng kanyang pagpapatawad sa kanyang mga persecutor. Ang sabi po niya sa Luke 23:34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Napakatindi po ng Lord. Siya po yung creator na nagkatawang tao. Pero yet, nung pong pinagbabastos po siya, pinandudura, sinuntok, at pinako sa krus po, sinabi pa rin niya, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Ito po dapat ang natin, ang ugali po natin. And always remember, we are blessed when we are persecuted for our faith in Christ. We are blessed. Magtatapos po ako sa kwentong ito. Sino po ang gustong-gusto nyo yung inawit natin kaninang I have decided to follow Jesus? Alam niyo ba, may true story po yan. More than 150 years ago, sa bandang India, sa Garo, Assam, nagkaroon po ng mga missionary doon. Because during this time, meron pong revival sa Europe, particularly sa Wales. Ang Wales po nasa United Kingdom po yan. At umabot po ang revival hanggang Amerika. So meron pong American Baptist na nag-mission po sa mga tribo ng India, particularly po sa Garo, Assam. At sa dami po ng doon, sa tribo po doon, merong isang pamilya na yung isang missionary nag-succeed po siya. Marami po failure. Yung isang missionary nag-succeed po siya doon sa isang ama na meron pong isang asawa at 2 anak niya na born again. At minsan po pinatawag sila ng kanilang dato, ng chieftain po nila. Dahil halos po yung mga kapitbahay po niya na nadoktrinahan na po niya about
kay Kristo. So siya po yung ugat kung bakit yung Sagaro, Asam ng India, ay marami pong na-born again. So pinatawag po siya ng dato, sabi po niya, kayong lahat mamamatay kung hindi nyo itatatwa si Kristo. Renounce Christ and you will live. O sabi po niya, Nokseng po ang pangalan po nung Indian. Ang tawag po natin, Bombay. No? In Bombay po, lugar po actually po. Yung Indian, ang pangalan po niya is Nokseng. Sabi niya, Nokseng, papatayin ko ang 2 anak mo kung hindi mo itatatwa si Kristo. Nakaready na po yung mga pana sa mga anak niya. Ang sabi po niya, I have decided to follow Jesus. No turning back. Pinana po yung 2. Habang po nangingisay at siguro po naririnig niya kung paano pong namamatay ang kanyang anak. Hindi ka naman mamamatay sa isang pana. Nakikita po niya, nangingisay yung mga anak niya. Sabi niya, susunod ko yung asawa mo kung hindi mo itatatwa si Kristo. So yung mga archer po, naka-aim sa asawa niya. Ang sabi po niya, though none go with me, still I will follow, no turning back. Hindi na ako babalik sa aking dating pananampalataya, hindi na ako babalik sa aking dating buhay. Pinatay po niya yung asawa niya. So habang nandiyan po, nangingisay yung kanyang 2 anak at saka po yung asawa niya, last na lang, Nokseng, ang sabi po niya, mamamatay ka rin kapag hindi mo tinatwa ang iyong Kristo. Ang sabi po niya, the cross before me, the world behind me, no turning back. Pinatay po siya. Siguro sabi niya, namatay na nga yung ngayon pa ako give up. But because of that, pero yung kanta po yan, binuo po sa Amerika, binigyan po ng melody, no? I-search nyo na lang po, hindi ko na madidiscuss yan. Pero ang maganda po nito, ang sabi po ng dato, bakit kaya, ano kayang pumasok sa kaisipan ng pamilyang ito? Bakit nais silang mamatay sa taong ito na thousands of miles na malayo po sila sa Jerusalem, doon nabuhay? And almost 2,000 years ago na nabuhay ng taong ito, bakit kaya? Ano kaya ang meron sa pananampalataya nila? Ang sabi po ng dato, gusto ko rin yung Kristo niya, kanya. Because of that, na-born again po yung dato at ang buong village na-born again po. Ang sabi po ng Lord, unless a kernel of wheat, dies and falls to the ground, hindi po yan tutubo. Namatay nga po yung buong pamilya, pero nagtumubo po sila ng napakaraming pananampalataya. I remember nung pong during the 2003 ba? Yung pong Manor Hotel na namatay po yung 6 po nating mananampalataya. Namatay nga po sila, pinatay sila ng diablo. Maaga po silang nasa Pero mas marami pong tinayo ang Lord na mananampalataya ngayon. Kaya nga po, ito po yung challenge po sa atin. Magiging katulad ho kaya tayo ni Nokseng. Na kaya po nating ibigay ang ating kaya po natin ibigay ang ating buhay para kay Kristo. That I have decided to follow Jesus. Yes, maaring ikaw binibless materially, pero ang talagang sukatan po dyan ng pananampalataya, hindi po sa yaman. Ang sukatan dyan kung handa kang mamatay kay Kristo. Na kahit ikaw ay pugutan ng ulo, mananatili ka kay Kristo. Amen? Lahat po ng mananatili kay Kristo, magsabing, praise the Lord. Praise the Lord! Jesus is alive! Jesus is Lord! Amen! Amen! Praise the Lord! Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! Thank God